What's up, Adlang Netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Nakakamampanig ng sulok ng mundo ngayon. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Pero, unahin natin si Papa God, no? Dapat God first talaga, no? Kasi itong panonoodin natin ngayon, video to ni SIA sa iyong araw. So, magaling tong researcher na to. Kung gusto mo rin na maraming matutunan, ay lalagay ko yung link sa baba. Paki-subscribe and like na din. And tsaka kung ikaw naman ay bago dito sa ating channel, sana makahingi man lang sa inyo ng kahit isang subscription at paki-like and share na rin. At maraming salamat po. Napakalaking tulong nun sa ating channel po. No? At ito yung ating panonoorin. Ito na yung tinatawag na Antichrist, no? Nakakatakot, Antichrist, no? Ito yung binubuo ng mga Antichrist na New World Order, no? So, one word policy, government. So, ang maghahari nito, alam ko, mga oligarko, yung mga mayayaman sa buong mundo, na magtatatag sila talaga ng one word order, no? So, lahat susunod at mapipilitan ang mga tao talaga dito, no? Halina panoorin natin kung bakit mangyayari to at ba't kailangan pa mangyari to, no? New World Order. Now's the time when things are shifting. There's gonna be a new world order out there, and we've got to unite the rest of the free world in doing it. A new world order is emerging. They share a determination to create a new world order to better accommodate their own interests and to reduce US and Western influence. Autocratic leaders from Russia to China to India are united by a belief that it's time to reshape the current world order. Isipin mong isang ama. Yan, nakakatakot yan pagka natupad talaga yan, no? So, matagal na rin naman natin naririnig yan, napapanood nga minsan sa mga palabas sa movie, na tungkol nga dyan sa mga one-word policy, no? So, yung tipo yung tao na lalagyan na nila ng microchip either sa noo or sa batok o kaya dito sa kanang kamay natin. At hindi ka daw makakapamili sa mga supermarket at bibili ka ng pagkain kung wala kang tatak ng Antichrist. Nakakatakot, no? Parang talagang sa sobrang high-tech na ng utak ng tao, pati Diyos kinalaban na. Kaya po ito, tingin ko hindi ito matutupad, no? Talagang bubuwagin to ng ating Panginoon, no? At sana talaga wag kasi mahirap yan. Kapag ikaw ay walang microchip, wala ka ng pamumuhay na magagawa kasi hindi ka makakabili ng mga pagkain para ipakain mo sa iyong pamilya, no? At hindi ka makakalabas para makapag-travel kasi gagamit ka ng mga sa train station, kailangan yung microchip na yun, yun yung i-scan mo para pag commute ka, di ba? So kung wala ka talagang tatak, hindi ka mabubuhay talaga bilang tao sa ginagawa nilang New World Order, no? Kaya sa tingin ko ito dapat huwag matupad talaga to pero napag-uusapan na to dati pa at ngayon medyo nalalapit, no? Pero sana wag talagang matupad to kasi delikado yan. Lalo na ang chip na ilalagay sa atin na kung tayo wala nang silbi sa lipunan o sa kanila, isang pindot lang nila pwede na tayong mamatay. Ganun yan. Yan yung gusto nilang mangyari na pagkakapakinabang ka talaga, mag-i-stay kang buhay. Pero kung hindi na, isang pindot ka lang, wala ka na sa mundo. No? So, pangit to. Dapat wag tong matuloy at mapigilan sana to ng sanlibutan. No? Halina't madlang netizen, panoorin po din natin. Na pumasok sa trabaho at sinabihan na hindi siya babayaran kung wala siyang marka ng halimaw. Isipin mo ang isang ina na bagong panganak at sinabihan na hindi niya mababayaran ang gatas ng sanggol kung wala siyang marka. Sa video na ito, gusto kong ipakita sa iyo na mas maraming tao ang tatanggap ng marka ng halimaw kaysa sa tatanggi rito. Lahat gustong isip. Baka nga madlang netizen ang gawin na itong mga mayayaman na to o yung nagpapatupad na yan o nagpapatakbo ng one word policy na yan,
sa mga ospital pa lang. At pag may pinanganak sanggol, mapipilitan o talagang ipo-force na lagyan talaga ng microchip yung mga sanggol. So sanggol pa lang meron na, kaya wala nang palag, no? Hanggang sa lumaki na siya. At gamit niya na yun. Isipin na kung bibigyan sila ng pagpipilian na sumumpa ng katapatan sa Antikristo o tanggihan siya at isasakripisyo ang kanilang buhay, maraming tao ang nagpapalagay na tatanggihan nila ang marka ng halimaw. Pero ano ang mangyayari kapag ang Antikristo ay nagtatag ng isang sistema na hindi ka maaaring magkaroon ng bahay kung wala kang marka? Hindi ka makakapunta sa supermarket at makakabili ng kahit anong bagay kung wala kang marka. Hindi ka makakasakay sa sasakyan o pampublikong transportasyon kung wala kang marka. Dito mararamdaman ng mga tao ang pressure. Pressure talaga yon kasi paano ka pa mabubuhay niyan, di ba? Baka 3-4 na araw lang o kung ano lang yung stock mo sa rep, maubos na yun, wala na. Papipersa ka na na pumayag na magpalagay din ng tatak ng Antikristo, di ba? So, sana wag maumpisahan yan. Na sumumpa ng katapatan sa tao ng kasalanan. Pahayag 13 verse 16 to 17. At ipinilit nito sa lahat, dakila at maliit, mayaman at mahirap, malaya at alipin, na tumanggap ng marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo, upang walang sino mang makakabili o makapagpili maliban sa may marka na siyang pangalan ng halimaw o ang bilang ng pangalan nito. Ito ang 5 bagay na kailangan mong malaman tungkol sa marka ng halimaw. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Una, katapatan. Kapag ang Antikristo ay ihayag sa mundo, magpapatupad siya ng isang sistema, isang batas kung saan kailangan mong kumuha ng isang uri ng marka upang makilahok sa lipunan. Mayroong isang pananaw na nagpapahiwatig ng sumusunod upang tunay na maunawaan kung Omen yan, no? 666, no? Yung omen na palabas na dati, sa Batok, or bandang bumbunan ata yun na kung napanood nyo yun, madlang netizen, matagal na rin yun. Ganda rin yun. Tsaka yung The Omen talaga na unang-una. Matagal na yun medyo luma na talaga. Tapos itong medyo latest, parang mga 2000, year 2000. Tapos sumunod, itong ngayon, may bago ngayon, 2024, yung ang 666 na yan, nakalagay sa ngalangalan niya. Grabe, nakatakot yung omen na yan. Moon yan. kung ano ang marka at kung ano ang ibig sabihin nito. Kailangan natin tingnan ang nakaraan. Iniisip na noon inatasan ng Roma ang lahat ng mamamayan nito na sumumpa ng katapatan dito, na nangangahulugan ng pagyakap at pagsunod sa batas ng Roma, kabilang ang mga batas ng relihiyon noong panahong iyon. Sa pamagitan ng pag-aalay ng katapatan, tinatanggap mo at nagpapasap ka sa batas ng Roma. Ngayon sa pag-iisip na ito, ang marka ng halimaw ay magiging kaso ng mga tao na nag-aalay ng katapatan sa Antikristo. Tatanggapin ng mga tao ang marka ng halimaw dahil sa panahong iyon ay malamang ipapatupad ito sa batas. Pagkabat ang mensahe ay kailangan mo ang marka para makabili o makapagbenta. Sa katunayan ay mag-aalay ka ng katapatan sa Antikristo at narito ang katibayan. Pahayag 14 verse 9 to 10. At sinundan sila ng isang ikatlong anghel na nagsasabi ng malakas na tinig, kung sino man ang sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng marka nito sa kanyang noo o sa kanyang kamay, siya rin ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinuhos sa buong lakas sa kopa ng kanyang galit. Sila'y pahihirapan ng naglalagablab ng asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Yaong may marka ay nagsumite sa Antikristo at sa gayon ay tinanggihan ng Diyos na nagreresulta sa mga individual na iyon ay nararamdaman ng buong pwersa ng galit ng Diyos. Pangalawa, ang marka. Walang nakakalam kung anong anyo ang magiging marka ng halimaw. Ngunit marami ang nag-aakala na maaari itong dumating sa anyo ng isang maliit o digital na chip o RFID, no? Lahat ng tao. Yan yung microchip na sinasabi
na ilalagay sa katawan mo. Pwede sa noo or sa kanang kamay or batok, no? Yan yung magpapatupad ng control nila sa'yo, sa mga tao. O ayoko niyan, no? Paawa ka sa leeg ng gobyerno. Tinatawag na RFID na sinasabi nila literal daw ito na ilalagay sa kamay at sa noo dahil ito raw ay binabanggit sa banal na kasulatan. Ngunit sasabihin ko sa iyo, ito ay simbolikal at hindi literal. Pahayag 13 verse 16 to 17. At inatasan niya ang lahat, maliit at dakila, mayaman at mahirap, malaya at alipin, na nagkaroon ng marka sa kanilang kanang kamay o sa noo upang walang sinong makabili o makapagbili maliban sa may marka na siyang pangalan ng halimaw o bilang ng pangalan nito. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig. Durugin na ni Papa Jesus yan, no? Yung mga ganyan mangyayaring sino man yung mag-uumpisa na ganyan. Hindi pa hihintulutang matupad yan, no? Mas powerful pa rin ang ating Panginoon. Wala yan, di matutupad yan. Na ang Antikristo ay magtatatag ng isang uri ng pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya at kapag titignan mo ang pagsulong ng teknolohiya, digital na pera, artificial na intelihensya at lalong umiiral na globalisasyon ng mga merkado sa mundo, ang isang pandaigdigang sistema ng pera o pera ang pinakalamang na paraan na makikita natin ang Antikristo na ipapatupad ang kanyang paghahari. Pagkatapos ng lahat, hindi niya makokontrol ang pagbili at pagbenta sa buong mundo maliban kung may isang pangkalatang mekanismo. At ang tatak ng halimaw na ito ay ang ibig sabihin nito ang pagsunod sa patakaran ng tao at hindi ng Diyos. Ipapairal kasi na kailangan nating sundin ang kanyang batas at hindi ang batas ng ating Panginoong Diyos na may kinalaman sa pagsunod sa pag-worship sa ating Panginoong Diyos. Dahil binabanggit sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang utos ng Diyos ay ang basihan na tayo ay nagpapasakop sa kanyang gobyerno. Ngunit ang gobyerno ng tao ay gagawa ng paraan upang mawala ang ating pag-iisip sa batas ng ating Panginoong Diyos. Yun nga, Antichrist nga yan eh. Devils yan eh. No? Si Satanas yan, no? Talagang gagawa siya ng paraan at para lahat ng tao or bawat tao may masakop niya, no? Makakontrol niya. So, yan po nga yung mga mayayaman. Ito yung mga oligarko na magpapanimula sa buong mundo na magtatatag nga daw ng New World Order, no? So, tingin ko mismo mga tao rin na hindi papayag yan. Tututog yan. Magulo yan. Bawat bansa magkakaroon ng civil war yan, no? At sa bawat mundo natin, bawat bansa sa buong mundo, magkakaroon niya ito. Ngayon, nagkakaroon ng kaguluhan, no? Tingin ko hindi matutupad to. Hindi pwede. At ito ang magdadala sa atin sa pagpapasakop sa gobyerno ng Antikristo. At kung tayo matatakan, ay wala na tayong magagawa dahil hindi na tayo makakawala sa pagtatak ng Antikristo. Pangatlo, pag-uusig. Binalaan ng mga Antikristo na darating ang mga mahihirap na panahon kapag ang Antikristo ay dumating sa kapangyarihan. Binigyan niya ng dalawang pagpipilian, sambahin siya o mawala ang iyong buhay. Pahayag 13. Ayun nga yun eh, pag may microchip ka na, no? Mapipilitan ka na sa lahat ng gusto nila, no? No choice ka na nun. At siguro dapat mag-uumpisa pa lang to, talagang nilalabanan na to ng mga tao talaga. Dahil pag ito na tuloy, at wala, bawat tao talaga mapapalagyan at mapipressure na magpalagay. Ikaw ba naman, hindi ka makapamili sa mga pamilya dahil wala kang microchip na i-scan mo to, di ba? O anong gagawin mo para makabili ka? At kung yun nga, ay pupunta ka sa ibang lugar at wala kang sasakyan, kailangan may tataka pa rin. O kung baka nga pag papagasolina ka, kailangan may tataka pa rin na microchip kasi yun na yung ginagawa na pambayad. I-scan na lang sa kanang braso mo. So talagang walang gusto pag ito na umpisahan at naipatupad, mahihirapan burahin to, no? Pero dapat umpisa pa lang mapigilan to, na? Mga netizen. Verse 15, binigyan siya ng kapangyarihan upang bigyan ng hininga ang larawan ng halimaw, upang ang larawan ng halimaw
ay makapagsalita at magdulot na mapataya ang sinumang hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. Kung hindi mo sasambahin ang halimaw, ayon sa Biblia, mawawala ang iyong buhay. Kahit mabisang ipagbawal ang Kristyanismo, ang sinumang mananampalataya o sinumang tumatangging yumukod sa Antikristo ay haharap sa pag-uusig. Pahayag 2 verse 10. Huwag kang matakot sa anumang daranasin mo. Tingnan mo ang Diablo ay tatapon ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng paghihirap sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ang presyon na yumuko sa Antikristo ay magiging matindi. Masisira ang pamilya habang ang mga mahal sa buhay ay pinipiling kunin ang marka at lumayo sa Diyos. At isipin mo ito, kung tatanggapin mo ang marka, mawawala sa iyo ang iyong kaluluwa. Kung gagawin talaga ng mga anti-Christ niyan at ay mga oligarko na magtatatag ng one world order government, talagang pupunta sila sa mga hospital na talagang doon sa mga panganakan, no? Doon pa lang sa pilitan nilang lalagyan talaga ng microchip. Wala na magagawa yung mga magulang, ina na nagpanganak sa bata, wala na magagawa talaga, no? Hawak din nila yung mga doctors na yan na maglalagay ng chip talaga. Automatic yan. Kasi pagka natupad yung umpisa niyang ganyang gobyerno, lalawak yan, no? Pero sana mapigilan talaga yan. At sabi nila nalalaki, pero sa tingin ko, malayo pa yan. At talagang tinatanggihan mo ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang gobyerno. Ngunit kung hindi mo tatanggapin ang marka, ikaw ay uusigin. Hindi ka makakabili o makapagbenta. Isipin mo lang ang posisyong mahirap na kakarapin ng bawat isa at bawat mananampalataya. Sa ilan, nangangulugan ito na hindi mo mailalagay ang pagkain sa mesa para sa iyong pamilya, kahit kailangan mong makipagtagisan sa gutom at kagutuman. Para sa iba, hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makakatanggap ng kita, at sa gayon hindi makakabayad para sa iyong bahay at utang, at marahil ay pinipilit kang magtago. Ang mga ito ay ilang mga haka-haka na sitwasyon, ngunit nais kong ipakita sa iyo kung gaano kahirap ang mga bagay para sa mga mananampalataya sa panahon ng Antikristo. Ngunit ito ang dakilang pangako ng ating Panginoong Diyos sa panahon iyan. Sigurado ang ating mga pagkain, sigurado ang ating mga inumin, dahil hindi tayo papabayaan ng ating Panginoong Diyos. Isaiah 33 verse 16, siya'y tatahan sa mataas, ang kanyang dakong sanggalangan ay ang aking katibayan na malalaking bato. Ang kanyang tinapay ay magbibigay sa kanya. Ang kanyang tubig ay sagana. Binabanggit dito, wala tayong dapat ipangamba sa panahong iyan sapagkat sigurado ang ating pagkain at ang ating inumin. Number 4. Dakilang kasamaan. Sa mga araw na iyon, makikita ng mundo ang isang malaking kasamaan na hindi pa nakikita sa history ng mundo. Narito ang ilan sa mga bagay na makikita mo sa panahon ng paghahari ng Antikristo. Mateo 24 verse 15 to 16. Kahit kapag nakita niyo ang karumal-dumal na papabaya na sinabi ng propeta si Daniel na nakatayo sa banal na lugar, na siya maunawaan. Kung gayon hayaan ang mga nasa Judea na tumakas patungo sa mga bundok, ang isang abominasyon ay isang bagay na nagdudulot ng pagkasuklam o puot. Isa itong malaking kasalanan, karaniwang karapat-dapat sa kamatayan. At ang pagpapabaya ay isang estado ng ganap na kawalan o pagkawasak. Ngayon nang sinabi ito ni Jesus, binabalaan niya tayo na isang tao o marahil isang kaganapan na kamuhian ng tao ay tatayo sa templo balang araw. Kapag nangyari ang horror na iyon, dapat humanap ng kanlungan ang mga residente ng Judea nang walang pagkakaantala. Ibig sabihin, wala tayong ibang pupuntahan kundi sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Kristo lamang. Bukod dito, hayagang lalapastangin ng Antikristo ang ating Panginoong Diyos. Hayagang siya'y magsasalita laban kay Jesucristo at sisikaping sirain ang pangalan ng Panginoon. At pagdating sa puso ng mga tao, sinasabi sa atin sa 2 Timoteo 3 na ang mga tao ay masisira at lalayo sa Diyos. Ang mga tao na may anyo ng kabanalan, ngunit wala silang kapangyarihan ng Diyos na gumagana sa kanilang buhay. Kapag binasa mo ang 2 Timoteo verse 3, ang dumaan sa listahan na kung paano magiging ang mga tao sa lipunan, sinasabi sa iyo ng Biblia na ang mga tao ay magiging mapagmahal sa sarili. Ibig sabihin ang mga tao ay magiging narcissistic
at nakatuon lamang sa sarili. At mula dito makikita mo na magkakaroon ng malaking kasamaan sa mga huling araw, lalo na kapag ang Antikristo ay may kapangyarihan. Number 5, ang katapusan ay malapit na. Ang ikalima at huling bagay na kailangan mong malaman ay na kapag ang Antikristo ay pinahayag, ang katapusan ay malapit na, at ang malalahating ikalawang pagdating ng ating Panginoong Kristo ay mas malapit na kaysa dati. Ang Antikristo ay ipapakita sa panahon ng pagsisimula sa panahon ng kapigatian. Gayunpaman, magtatapos ang lahat sa labanan sa Armahedon. Sinasabi sa atin sa Biblia na ang demonyong espiritu ay magtitipo ng lahat ng mga pinuno at ang kanilang hukbo sa isang lugar na tinatawag na Armahedon sa wikang Hebreo. Pagkatapos ay sinalay sa Juan ang mga eksena na nakita niya sa pahayag 19. At nakita kong bukas ang langit at may isang puting kabayo roon, at ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo, sapagkat na susupili na ni Papa God yung kasamaan. Dahil sabi nga sa panglima, di ba, ito na yung katapusan, no? Pagka may Antikristo na daw at may mga one-word policy at nagaganap na at napapatupad na, malapit na daw ang paghuhukom nun kasi sobrang kasamaan na ng tao yun, no? Kumbaga sa mapipilitan ng umayon o sumapi dun sa halimaw nga, no? Kasi pag wala kang tatak, hindi ka makakakain, hindi ka makakapag-travel, di ba? Lahat mawawala sa'yo, paano ka mabubuhay? Kaya mapipilitan yung tao na maging bumaliktad, kumbaga. Kaya ito, malapit ang paghuhukom. Bababa ang Diyos at wawasakin ng sanlibutan. Ayan nga yung sinasabi nating end of the world, no? Na talagang matinding paglindol, wag naman, no? Yung umuulan na ng apoy, di ba? Sabi nga nila, ang yelo nga daw, uulan ng yelo, pero ang bawat patak daw, 50 kilos daw ang mga patak ng yelo ang babagsak. Grabe, 50 kilos. Isang sakong bigas yun, ha? Grabe, kahit 10 kilos nga lang, Diba, bagsakan ka nun, talagang durog ka. No? 50 kilos pa kayo. At siya ay mahatol ng makatarungan at nakipagdigma ng may katwiran. Ang kanyang mga mata ay parang ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming korona at may isang pangalan na nakasulat na walang sino mang nakakaunawa kundi siya mismo. Isinuot niya ang isang balabal na isinausaw sa dugo at ang kanyang titulo ay ang salita ng Diyos. Ang mahukbo ng langit na nakasuot ng pinakamagagandang purong puting lino ay sumunod sa kanya, sakay ng mga puting kabayo. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalim na espada upang puksain ang mga bansa. Pamumunuan niya sila ng pamalong bakal. Pakakawalan niya ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng gaya ng kataas ng ubas na dumadaloy mula sa pisaan ng alak. Sa kanyang balabal at sa kanyang hita ay nakasulat ang titulong ito, Hari ng lahat ng hari at Panginoon ng lahat ng Panginoon. Ito ang magiging matagumpay na pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. At kapag siya ay bumalik, magdadala siya ng hatol laban sa lahat ng kasamaan sa mundo. Ang puting kabayo na sinasakyan ng ating Panginoong Jesus ay sumasakisa sa banal at dalisay na kapangyarihan na mayroon ng ating Panginoong Jesus upang mapagtagumpayan ang kasamaan sa kabutihan. Kapag bumalik si Jesus, hindi siya nag-iisa. Sasamahan siya ng hukbo ng langit at ito ay bubuuin ng mga anghel na pinamumunuan ni Arkanghel Miguel at ng kanyang mga banal. Una siyang pumunta sa mundo bilang kordero ng Diyos at isinakripisyo ang sarili sa krus upang tayo ay maligtas. Ngunit pag bumalik siya, babalik siya bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kapag bumalik ang ating Panginoon Jesus, dudurugin niya ang Antikristo at lahat ng kanyang tagasunod. Dudurugin niya ang bawat demonyong espiritu at bagay na nakatayo laban sa kanya. Sinasabi sa atin ng Biblia sa pahayag 19 verse 19 to 21. Pagkatapos ay nakita ko ang halimaw at ang mga hari ng mundo at ang kanilang mga hukbo na nagsama-sama upang labanan ang nakasakay sa kabayo at ang kanyang hukbo. At ang halimaw ay nahuli at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga makapangyarihang himala sa ngalan ng halimaw. Mga halimaw na nagtaya sa lahat ng tumanggap ng marka ng halimaw at sumamba sa kanyang larawan. Ang halimaw at ang kanyang bulaang propeta ay itinapon ng buhay
sa nagliliyab na lawa ng nag-aapo na sopre. Ang kanyang buong hukbo ay pinatay ng matalim na espada na nagmula sa bibig ng nakasakay sa puting kabayo, at ang buwetre ay nagpakabusog sa mga bangkay. Mga kaibigan, tayo ay malapit na sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Binabanggit sa Mateo 7 verse 13 to 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at mapalad ang daan na patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan na patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo nito. Pansinin kung ba. Siyempre, no? Kahit sinang tao, papasok ka sa isang lugar na maluwag, no? Para mas madali kang makapasok o makapunta sa pupuntahan mo kaysa sa iskinita ba na alam mong makitid. So, yun yung sinasabi dito, no? So, pero, ikaw nga pagpasok mo, mabilis ka makakapasok at madali kang makukuha, yun nga yung Antikristo, no? Pero yung makipot, yun nga yung pagsubok ng Diyos, no? Yung parang nahihirapan kang pumasok yan kasi medyo marami kang mababangga o masasagi na tao at makipot ang daanin mo at mahaba, no? Pero once na makarating ka naman dun sa pupuntahan mo, buhay na walang hanggan ang meron kang makakamtam, no? Yun lang siguro yung sinasabi sa mensahe na to, no? At ayun lang, Madam Netizen, no? Siguro ito dapat hindi matuloy itong one word policy na to, government, kasi delikado talaga to dahil hawak tayo ng tao, no? Lalagyan ka ng microchip, mapipressure ka na hindi ka pwedeng hindi magpalagay. Kasi pagka hindi ka nagpalagay, hindi ka naman makakakain, hindi ka makakapamili, hindi ka biyahe sa saan ka pupunta, o sa bus man yan, o train station, lahat, hawak ka na ng tao. Pag wala ang marka, hindi ka makakagawa ng mga gawaing normal na ginagawa ng isang tao, no? Kung mamamatay ka din. So, dito, pagka nagpasakop ka, nagpalagay ka ng marka naman, hawak ka nila sa leeg, no? Pag ikaw wala ka pakinabang sa mundo, sila mismo ang hahatol sa buhay mo. No? Parang ang tao nito sobrang sama na, no? Talagang kinalaban na ang Diyos, no? Kaya nga ito yung talagang matagal nang napapabalita, pero ngayon daw nalalapit na. Sana wag po itong matuloy, Madam Netizen. At ito po, siguro tayo po pinakamagandang gawin lang natin magbalik loob tayo sa ating Panginoon at kung tayong gagawa ng mga kasamaan para maganda yung pagpuntahan natin sa ikalawang buhay, no? Yung buhay na walang hanggan, no? So hanggang dito na lang po muna, Madam Netizen, at maraming salamat po sa pag-subscribe po ninyo. At God bless you po sa inyong lahat. Palagi sinasabi po ni Tio Paeng, no? Life is short, be happy, and world peace. Amen.